Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon tatalakayin natin ang mahalagang paksa ng kung paano ang iyong mga paboritong merienda ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong mga bato at pangkalahatang kalusugan. Araw-araw, kapag nanonood ka ng TV sa umaga o gabi, may plato ka ba ng merienda sa iyong tabi? Kumukuha ng ilang piraso at isinusubo sa iyong bibig. At habang nginunguya, amoy-amoy mo ito at iniisip na nagpapagaling ka sa iyong katawan, nagpapalakas ng iyong utak at nagbibigay ng gasolina sa iyong katawan. Kailangan kong sabihin sa iyo, maaaring unti-unti mong sinisira ang iyong sariling mga bato. Akala mo ito ay pampalakas, ngunit para sa akin at para sa iyo ngayon, maaari itong isang talamak na lason. Tandaan, Dr. Renato Bagani, sa aking mga dekada ng clinical practice, ang pinakamalungkot na bagay ay hindi ang sakit na hindi gumagaling, kundi ang mga pasyente na gustong maging malusog, ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman, ay nagtutulak ng kanilang sarili sa bingit ng kapahamakan. Noong nakaraang taon, inilabas ng Kagawaran ng Kalusugan ang isang nakakatakot na istatistika. Sa bawat 10 Pilipino na mahigit 10 taong gulang, 7 tao ang hindi sinasadyang nagpapinsala sa kanilang mga bato. Sa 7 ito, mahigit 80% ang nag-iisip na tama ang kanilang ginagawa. Hindi ba ganoon din ang ginagawa mo? Maagang gumising, pumunta sa palengke, at ayon sa tradisyon ay bumibili ng pagkain. Nakakita ng stall na nagbebenta ng iba't ibang uri ng mani. Makintab sa langis, bumili ng isang bag, umupo sa sofa, nanood ng primetime TV, habang ngumunguya ng mani. Iniisip, ay, mas masarap pa ito kaysa sa candy, at ito ay natural. Ngunit kailangan kong sabihin sa inyo, ang tila malusog na gawin na ito ay nagiging sanhi ng iyong mga bato na parang isang lumang makina, sobra ang trabaho, patuloy na nasisira araw at gabi, hanggang sa isang araw, ang gear ay nasira at hindi na gumana. Maghihintay ka hanggang sa ang iyong mga paa ay mamaga tulad ng puting tinapay na binabad sa tubig at hindi na magkasya ang iyong sapatos. Maghihintay ka hanggang sa kailangan mong bumangon ng 4 o 5 beses sa gabi para umihi at pagkatapos mong humiga, kailangan mong bumangon muli na nagiging sanhi ng hindi pagkakatulog sa buong gabi. Maghihintay ka hanggang sa ang iyong isip ay malabo na halos hindi mo na matandaan ang pangalan ng iyong apo. Sa oras na iyon, magugulat ka at mapagtatanto mo na ang salarin ay hindi bakterya o virus, kundi nakatago sa eleganteng kahon ng merienda sa iyong lamesa. Hayaan mong ikwento ko sa inyo ang isang tunay na kaso. Nangyari ito noong nakaraang taglamig. Nakakilala ako ng isang pasyente sa aking klinika sa Philippine General Hospital, si Mang Tony, 72 taong gulang. Nang pumasok siya, ano ang naramdaman ko? Nakita ko ang kanyang mukha na madilim at ang kanyang mga mata ay maitim din. Sa traditional Filipino medicine, TFM, ang itim na kulay ay nauugnay sa mga bato. Nang makita ko ang kulay na ito, alam ko kaagad na ang kanyang kidney yang ay humina na. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, umiyak ang kanyang anak na babae sa klinika. Bakit? Dahil ang kanyang kidney function ay bumaba ng halos 40%. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tulad ng iyong lumang kotse na ginagamit sa loob ng ilang dekada at kalahati ng makina ay sira. Maaari pa bang tumakbo ang kotseng ito? Nagpanik si Mang Tony at tumingin sa akin, nagtanong, Dr. Renato Bagani, nagkakamali ka ba? Araw-araw ay napakaingat ako sa aking kalusugan. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom ng alak. Kumakain lang ako ng kaunting mani para palakasin ang aking katawan. Bakit nangyari ito? Nang tinanong ko ng detalyado ang kanyang mga gawi sa pagkain, lalo na nang malaman ko kung anong uri ng mani ang kanyang kinakain, nawalan ako ng imik. Sa puso ko, naramdaman ko ang habag at galit. Ang katotohanan ay nagpahina sa lahat ng naroroon. Sa larangan ng nephrology, nagtatrabaho ako sa loob ng 35 taon. Ito man ay Western medicine data
o tradisyonal na Philippine folk remedies. Nasaksihan ko ang napakaraming pagsisisi. Maraming matatanda na may magandang kalusugan ay naloko lamang ng maling pamamaraan ng pagpapagaling at walang tigil na kumain, at bilang resulta, nauubos ang kanilang young energy. Mga minamahal kong kaibigan, ngayon ay hinihiling ko sa inyo na ipatong ang inyong kamay sa inyong dibdib at tingnan kung mayroon kayong alinman sa mga sumusunod na senyales. Una, umiihi ba kayo ng higit sa 2 beses sa gabi, minsan 3 o 4 na beses? Pangalawa, kapag gumising kayo sa umaga, malabo ba ang inyong isip na parang nababalutan ng basang tela at hindi gising? Pangatlo, madalas bang namamaga ang inyong mga binti at kapag pinindot ay nananatili ang umbok at hindi bumabalik sa dati? Pang-apat, kapansin-pansin ba ang pagbaba ng inyong memorya? Kagabi lang ay hawak mo ang iyong susi, ngunit ngayon ay hinahanap mo na ito. Sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong 2 o higit pa sa mga senyales na ito, ang inyong mga bato ay maaaring nagpapadala ng distress signal sa inyo. Sumisigaw ito, "May-ari, hindi ko na kaya. Huwag mo nang itapon ang basura sa akin." Susunod, gagamitin ko ang pinakasimpleng salita upang sabihin sa iyo ang 3 bagay na makapagliligtas sa buhay. Una, aling 5 uri ng mani ang tahimik na sumisira sa iyong mga bato na nagiging sanhi ng pagkasira ng iyong mga bato sa halip na pagpapalakas? Pangalawa, aling 4 na uri ng mani ang, sa kabaligtaran, ay maaring protektahan ang iyong mga bato at utak? Pangatlo, at ang pinakamahalaga, paano mo kakainin ang mga ito para maging epektibo? Bago tayo magsimula sa mga partikular na uri ng mani, kailangan kong tulungan kang sirain ang pinakamalaking maling akala sa iyong isip. Maraming tao ang magtatanong sa akin, "Doktor, Renato Bagani, huwag mo akong takutin. Bakit noong bata pa ako, kinakain ko ang buto ng pakwan bilang kapalit ng kanin at walang problema? Bakit hindi na ako makakain ng ilang piraso pagkatapos ng 60? Napakagandang tanong nito. Dito nakatago ang isang lihim ngayon na maraming tao ang hindi malalaman sa buong buhay nila. Tayo, dapat nating tingnan ang katawan mula sa pananaw ng TFM na pinagsama sa pisika. Isipin mo ang iyong mga bato bilang isang water filter o ang filter membrane sa iyong bahay. Noong bata ka pa, bago pa ang filter core, at malinaw ang mga filter hole. Ang tubig na iniinom mo at ang mga lason na kinakain mo ay dumadaan sa sirkulasyon ng dugo at maaaring salain ang daan-daang litro ng dugo sa isang araw. Sa oras na iyon, ang iyong kidneyang ay malakas at ang iyong firepower ay masigla, tulad ng isang high-power pump na maaaring magpalabas ng anumang dumi ng malinis at mabilis nang walang anumang pagsisikap. Ngunit ang mga tao na mahigit 6 sa taong gulang ay isang threshold. Ang iyong filter core ay ginamit na sa loob ng 6 sa taon. Ito ay tumatanda at kalahati ng mga filter hole sa loob ay barado. Hindi na rin sapat ang horsepower ng pump. Ayon sa isang 10 taong pag-aaral ng University of the Philippines College of Medicine, pagkatapos ng 60, ang filtration rate ng mga bato ay natural na bumababa ng 1% bawat taon. Sa edad na 70, ito ay 30% hanggang 40% na mas mabagal kaysa noong bata pa. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Dati, noong bata ka pa, ang iyong mga bato ay nagpoproseso ng basura sa loob ng 1 oras. Ngayon, tumatagal ng 2 oras o kahit 3 oras upang matapos. Ano ang mas nakakainis? Ang iyong bibig ay hindi humihinto. Ang mga bagay na kinakain mo ay hindi nagbabago. At kahit na mas marami ka pang kinakain, mas mataba at mas matigas kaysa noong bata ka pa dahil sa pakiramdam na kailangan mong palakasin ang iyong sarili. Ang dami ng basura na kailangan mong iproseso ay pareho pa rin o mas marami pa, ngunit ang kakayahan ng iyong katawan na iproseso ang basura ay bumababa ng mabilis. Ito ay tulad ng sa highway, kung saan hindi tumataas ang daloy ng trapiko, ngunit ang 4 na lane ay nagiging 1 lane at may aksidente sa unahan. Kaya ano ang resulta? Traffic jam, syempre, at lalo itong lumalala.
Sa TFM, ito ay tinatawag na yang deficiency, not transforming yin. Ang iyong kidney yang ay hindi sapat upang matunaw ang mga cold yin na pagkain na ito na mabigat at siksik. Ang mga mani na ito, anuman ang taba, protina o mineral, kung hindi matunaw, ay nagiging yin accumulation sa iyong katawan. Ang pinakakatakot na bagay ay ang bato, ang organ na ito ay tahimik. Hindi ito sumisigaw sa sakit, hindi tulad ng tiyan na nagdudulot ng pagsusuka o sakit kapag kumain ka ng mali. Kapag nasira ang bato, tahimik lamang itong nagtitiis hanggang sa tuluyan itong masira. Gumagamit lamang ito ng ilang pahiwatig na senyales upang paalalahanan ka. Madalas na pag-ihi sa gabi, hindi maipaliwanag na pamamaga ng mga binti at braso, laging malabo ang isip at lumalala ang memorya. Akala mo ang mga ito ay dahil sa pagtanda, ngunit sa totoo lang, ang iyong mga bato ay desperadong sumisigaw para sa tulong. Naiintindihan mo na ba? Ito ang ugat ng problema kung bakit ang mga bata ay maaaring kumain ng marami, ngunit ang mga matatanda ay hindi maaaring kumain ng walang ingat. Hindi na sapat ang presyon sa iyong pressure cooker upang lutuin ang mga matitigas na buto na iyon. Kapag naiintindihan mo ang prinsipyong ito, kailangan nating magsimulang kumilos. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung aling 5 uri ng mani ang invisible killer sa iyong mesa. Kausap lang natin, pagkatapos ng 60, ang iyong mga bato ay tulad ng isang lumang tubo ng tubig na hindi makatiis ng matinding pagpapahirap. Ngayon, kailangan kong ikritik ang 2 uri ng merienda na pinakapaborito ng lahat. Tanungin ko muna kayo, sa eleganteng plato ng merienda, sa inyong lamesa, mayroon ba kayong sunflower seeds? Si Aling Nena, ang kapitbahay na tinatawag na health guru, sinabi ba sa inyo na kumain kayo ng maraming kalabasa seeds kapag may oras kayo? At sinabi niya na makakapagpagaling ito ng prostate at makakapagpalakas ng bato? Kung gayon, kailangan ninyong pakinggan ng mabuti ang susunod na bahagi. Ang 2 bagay na ito, ang isa ay nag-iipon ng bato sa inyong katawan, at ang isa naman ay sinasaksak ang inyong puso. Una, pag-usapan natin ang unang bagay, ang sunflower seeds. Maraming tao ang mahilig kumain nito, lalo na tuwing piyesta opisyal o kapag nagtitipon ang ilang matatandang kaibigan upang uminom ng tsaa at magkwentuhan. Ang mga shell ng sunflower seed ay nakakalat sa sahig at nararamdaman mo na ito ay mabango at maliit, kaya ayos lang na kumain ng kaunti. Mga kaibigan, sa sunflower seeds ay nakatago ang isang invisible killer na hindi mo nakikita, na tinatawag na oxalic acid, oxalate. Ano ang oxalate na ito? Maaari mong isipin ito bilang ang puting dumi ng tubig sa ilalim ng iyong takure. Sa 100 sunflower seeds, mayroong 90 mg ng oxalate. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay 3 beses na mas marami kaysa sa talbos ng kamote. Noong bata pa tayo, malakas ang kidney yang at malakas ang firepower tulad ng isang napakalakas na panlinis. Kapag pumasok ang oxalate, ang mga bato ay mabilis na nagpapalabas nito at nagiging ihi. Ngunit ngayon ay matanda ka na. Sinabi ko na ang iyong mga bato ay isang lumang filter. Ang oxalate na ito, pagkatapos pumasok sa katawan, ay dapat dumaan sa mga bato upang mailabas. Ngunit dahil mabagal ang iyong metabolismo, kung hindi ito malinis na nailalabas, ano ang mangyayari? Unti-unti itong magtatapon sa maliliit na tubo ng mga bato. Ito ay tulad ng isang drain pipe. Araw-araw ay ibinubuhos mo ang sabaw at mantika, at sa simula ayos lang. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi ba't may makapal at matigas na layer ng dumi na nabubuo sa dingding ng tubo na mahirap tanggalin? Ang oxalate ay ang uri ng dumi ng tubig. Sa simula, hindi mo napapansin at walang nararamdaman, ngunit sa paglipas ng panahon, ang layer na ito ay lumalabas ng lumalabas, at sa huli, ano ang bubuo? Kidney stones. Ang Institute of Traditional Filipino Medicine ng Kagawaran ng Kalusugan ay naglabas ng ulat noong nakaraang taon na nagsasaad na ang mga taong mahigit 60 taong gulang ay may 2.8 beses
na mas mataas na panganib ng kidney stones kaysa sa mga 30 taong gulang. Bakit? Dahil hindi na kayang hugasan ng lumang tubo ng tubig ang dumi. At sa mga pasyente ng kidney stones na ito, ang proporsyon ng mga taong matagal nang mahilig kumain ng sunflower seeds ay nakakagulat na mataas. Ikukuwento ko sa inyo ang isang kaso na magpapalamig sa inyo. Noong nakaraang Marso, may isang pasyente na si Mang Jose, 68 taong gulang, isang retiradong bus driver mula sa Metro Manila. Ang kanyang anak na babae ay nagkuwento sa akin, "Doktor, Bagani, kakaiba si tatay nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing natatapos siyang magbanyo, kahit umihi lang, kailangan niyang pindutin ang flush button ng ilang beses. Nagmumura pa siya na parang sira ang inidoro. Bakit hindi ito malinis na na-flush?" Agad kong nalaman na may problema at pinayuhan siyang magpa-ultrasound. Nang tingnan ko ang resulta, isang kidney stone na may sukat na 1.2 cm ang lumabas sa kanyang bato. 1.2 cm, mga kaibigan. Ito ay tulad ng isang marmol na nakasiksik sa loob ng iyong laman. Sasabihin mo bang hindi ito nakakairita? Tinanong ko siya kung anong merienda ang madalas niyang kainin. Walang malay na sinabi ni Mang Jose, "Wala namang espesyal. Kumakain lang ako ng kaunting sunflower seeds habang nanonood ng TV. Isang maliit na dakot lang bawat araw para hindi magsawa ang bibig." Mga kaibigan, para kay Mang Jose o sa inyong nanonood ngayon, ang maliit na dakot na ito para sa 68 taong gulang na bato ay isang napakalaking pasanin na hindi na kayang tiisin. Bukod pa rito, may isa pang nakamamatay na gawi si Mang Jose. Mahilig siyang uminom ng beer habang kumakain ng sunflower seeds. Sa TFM, ito ay tinatawag na damp heat descending. Ang beer ay diuretic ngunit sabay ding nagiging sanhi ng dehydration ng katawan. Kapag dehydrated, ang ihi ay nagiging puro at ang oxalate ay mas madaling magkristal, tulad ng tuyong ilog kung saan ang putik at buhangin sa ilalim ng ilog ay lumalabas at nagiging bukol-bukol, hindi ba? Kung mas kaunti ang tubig, mas madaling tumigas ang dumi ng tubig. Kalaunan, kahit na nagkaroon ng operasyon si Mang Jose upang matanggal ang bato, hindi ko na idedetalye ang sakit na iyon, ngunit may sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Sinabi niya, "Doktor, Bagani, kung nalaman ko lang kung gaano ito mapanganib, tiyak na hindi ako kakain nito." Sino ang mag-aakala na ang isang ordinaryong bagay na ito ay makakasira ng bato ng ganoon? Tama. Sino ang mag-aakala? Kaya ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo, ang hindi mo inaasahan, sasabihin ko sa iyo, Dr. Renato Bagani, ang problema sa sunflower seeds ay ang pagbuo ng bato. Kaya paano naman ang susunod na uri ng mani? Ang problema nito ay mas tago dahil akala ng lahat ay pampalakas ito, ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Ito ay ang kalabasa seeds. Ang kalabasa seeds ay nagpapalakas ng bato. Narinig mo na ang pahayag na ito, tama ba? Maging maraming health articles ang nagsusulat ng ganito. Pasensya na. Ngunit ngayon ay kailangan kong maging masama. Kailangan kong butasin ang bula na ito. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang malupit na katotohanan. Ito ay isang maling akala na kumalat sa loob ng ilang dekada. Tama, ang kalabasa seeds ay may kaunting zinc, ngunit naglalaman ito ng dalawang mineral na napakarami, potassium at phosphorus. Sa isang kalabasa seed, mayroong 1,200 milligrams ng potassium at phosphorus. Ano ang antas na ito? Ito ay doble sa saging at 10 beses sa gatas ng baka. Ito pa rin ang parehong prinsipyo. Sa murang edad, ang bato ay parang isang high-efficiency waste treatment plant. Ang labis na potassium at phosphorus ay basura na mabilis na mailalabas. Ngunit pagkatapos ng 60, ang makinarya ng pabrika ay tumanda na at ang bilis ay bumabagal. Ang mga basura na ito, kung hindi mailabas, ay magsisimulang maipon sa dugo. Ano ang mangyayari kung maipon ang potassium? Ang bagay na ito ay namamahala sa tibok ng puso. Kung masyadong mataas ang potassium, magiging irregular ang tibok ng iyong puso.
ang malubhang kaso ay maaaring magdulot ng cardiac arrest, pamamanhid ng mga kamay at paa, at hirap sa paghinga. Ano ang mangyayari kung maipon ang phosphorus? Ito ay namamahala sa mga buto. Kung masyadong mataas ang phosphorus, magnanakaw ito ng calcium mula sa iyong mga buto na magdudulot ng pangangati ng balat at sakit ng buto. Ang mga daluyan ng dugo ay magiging calcified at magiging marupok. Ito ang tinatawag ng TFM na banmat, DAO3, ang pagbaligtad ng ugat at dulo. Balak mong palakasin ang iyong mga bato, ngunit sa halip ay sinisira mo ang iyong puso at buto. Isang grupo ng mga mananaliksik sa National Kidney and Transplant Institute ng University of the Philippines College of Medicine ang nagsubaybay sa 320 matatanda na mahigit 12 taong gulang sa loob ng dasalang taon. Ang mga resulta ay nagpakita na sa mga pasyente na may mataas na antas ng phosphorus sa dugo, 38% ay may ugali ng matagal na pagkonsumo ng kalabasa seeds. Noong nakaraang tag-init, si Aling Gloria, 70 taong gulang, isang retiradong kawani ng opisina mula sa Cebu, ay inakay ng kanyang pamilya upang hanapin ako. Napakahirap na siyang maglakad. Ang kanyang mga paa ay namamaga na parang isang timba ng tubig at hindi na niya masuot ang kanyang lumang sapatos. Tinanong ko siya, "Aling Gloria, umiinom ka ba ng anumang supplements?" Sinabi niya, "Dr. Bagani, hindi ako umiinom ng kung ano-anong gamot. Naniniwala ako sa mga supplements. Kumakain ako ng isang dakot ng kalabasa seeds tuwing umaga." Sinabi ni Aling Nena, ang kapitbahay, na maganda ito para sa mga bato at para din sa mga kababaihan. Ginawa ko ito sa loob ng halos 10 taon. Pinayuhan ko siyang magpa-blood test at nang lumabas ang resulta, nagulat ako. Ang potassium sa dugo ay 580 at ang phosphorus sa dugo ay 210. Hindi ito pampalakas ng bato. Ito ay talagang pag-inom ng lason. Nanginginig ang kamay ni Aling Gloria habang hawak ang resulta ng pagsusuri. "Doktor Bagani, nagpapagaling ako sa aking sarili. Bakit nagkaroon ako ng ganitong problema?" Ipinaliwanag ko sa kanya na maaaring ayos lang noong bata ka pa, ngunit ang 70 taong gulang na bato ay hindi na kayang iproseso ang napakaraming potassium at phosphorus. Ito ay tulad ng pagpapakain ng matitigas na buto sa isang matandang babae na walang ngipin. Paano niya matutunaw iyon? Pinayuhan ko siyang itigil kaagad ang pagkain ng kalabasa seeds at ayusin ang kanyang dieta. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga parameter at nawala rin ang pamamaga ng kanyang mga paa. Ngayon, sinasabi niya sa lahat na ang pagpapalakas ng bato ng walang ingat ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala. Ang pakikinig kay Dr. Bagani ay hindi mali. Kaya tandaan, mga kaibigan, ang sunflower seeds ay naglalaman ng oxalic acid na nagdudulot ng bato. Ang kalabasa seeds ay naglalaman ng mataas na potassium at phosphorus na nagdudulot ng arrhythmia at brittle bones. Ang dalawang ito para sa mga matatandang higit 60 taong gulang. Kung maaari nating hindi kainin, huwag nating kainin. Kung maaari nating kumain ng kaunti, kumain ng kaunti. Pagkatapos pag-usapan ang dalawang nakakapinsalang ito. Ang pangatlong uri, susunod, ang problema nito ay hindi sa nutrisyon kundi sa isang uri ng hindi nakikitang lason. Bukod pa rito, ang bagay na ito ay napaka-popular. Halos bawat bahay ay mayroon nito at kung mas mura, mas malaki ang pagkalason. Gusto mong malaman kung ano ito? Kausap lang namin ang uri na nagdudulot ng bato at ang uri na nagdudulot ng sakit sa buto. Susunod, magbibigay ako ng 2 matinding halimbawa. Ang isa ay ang pinakamura na merienda sa palengke at ang isa ay ang pinakamahal na mani sa imported section ng supermarket. Ito ay ang mani at macadamia nuts. Ang dalawang bagay na ito, ang isa ay kumakatawan sa lason sa ibaba at ang isa naman ay kumakatawan sa yaman. Maraming tao ang nag-iisip, "Doktor Bagani, mura ang mani. Naiintindihan ko na maaaring may problema, ngunit paano naman ang macadamia nuts? May problema din ba?" Sinasabi ko sa inyo, sa mata ng TFM,
walang mura o mahal, tanging yin at yang. Kung hindi kayang tunawin ng iyong katawan, kahit karne ng dragon pa iyan, magiging lason pa rin ito. Una, pag-usapan natin ang pinakapopular, ang mani. Napakapopular na ito, lalo na ang mga nasa shell o pinakuluan, ₱100 lang ang isang malaking pakete. Maraming matatanda, lalo na ang mga mahilig uminom ng kaunti. Kahit mag-isa sa bahay, ay kailangan pa rin kumuha ng mani at magbuhos ng kaunting alak, at nararamdaman nila na ito ay isang buhay na parang langit. Ngunit ang mani ay naglalaman ng dalawang nakamamatay na nakatagong panganib, aflatoxin, isang group 1 carcinogen na 68 beses na mas nakakalason kaysa sa arsenic at mahirap makilala ng mata. Ito ay magdudulot ng double damage sa atay at bato at ang problema ng mataas na asin at damp heat. Ang mani ay naglalaman ng napakataas na antas ng asin. Kung isasama sa alak, lalo itong magdudulot ng damp heat na bumababa sa mas mababang bahagi ng katawan na nagiging sanhi ng matinding presyon sa mga bato. Tulad ng kaso ni Mang Cardo sa Davao na kumain ng mani at uminom ng alak ng ilang araw at ang kanyang liver enzymes ay tumaas. Panawagan ni Dr. Bagani, pagkatapos ng 60, kailangan mong lumayo sa mga mani na ibinebenta sa maramihan na may matinding lasa. Agad na linisin ang bomba ng kalusugan na ito. Huwag sayangin ang ₱100 sa merienda at sirain ang iyong kalusugan sa pagtanda. Pagkatapos pag-usapan ang mura, pag-usapan naman natin ang mahal, ang macadamia nuts. Napakainit ngayon ng bagay na ito. Maraming tao ang nakakakita na mahal ay maganda. Sa mga piyesta opisyal, ibinibigay nila ito sa isa't isa, puti, mataba, mabango, malambot at malutong kapag kinakain. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, para sa katawan pagkatapos ng 60, ang marangal na mani na ito ay maaaring isang matamis na bitag. Saan nakatago ang problema ng macadamia nuts? Sa taba. Huwag mong tingnan ang liit nito. Ang 100 gramo ng macadamia nuts ay naglalaman ng hanggang 76 gramo ng taba na bumubuo sa 76% ng kabuuang timbang. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkagat dito ay halos kapareho ng pagkagat sa isang piraso ng mantika. Kausap ko lang, pagkatapos ng 60, ang iyong katawan ay isang lumang makina. Isipin natin ang digestive system bilang isang production line sa isang pabrika, mula sa tiyan hanggang sa maliit na bituka, pagkatapos sa malaking bituka, at sa huli sa atay at bato. Noong bata ka pa, mabilis na umiikot ang linya na ito. Kumakain ka ng adobo, kumakain ka ng mataba, at ang apdo ay lumalabas at mabilis na natutunaw. Ngunit pagkatapos ng 60, bumagal ang bawat hakbang sa linya. Ang pagtatago ng digestive fluids ay bumaba, ang bituka peristalsis ay bumagal, at ang pinakamahalaga, hindi sapat ang apdo at bumaba ang kakayahan ng atay na mag-metabolize. Sa oras na ito, bigla kang nagbuhos ng isang tumpok ng taba, tulad ng pagdaragdag ng isang tumpok ng malalaking truck sa isang highway na barado na, at ang buong sistema ay kaagad na nagkakaroon ng traffic jam. Ano ang tawag dito sa TFM? Ito ay tinatawag na damp phlegm internal obstruction. Ang hindi natutunaw na taba na ito ay mananatili sa katawan at magiging plema at dampness. Sa panandalian, magkakaroon ka ng bloated stomach, pagduduwal, oily stools, at mahinang digestion. Sa pangmatagalan, tataas ang kolesterol, magkakaroon ka ng fatty liver, at tataas ang timbang. Ang pinakanakamamatay ay ang madulas na daloy ng dugo na dumadaan sa bato na magpapababa ng husto sa glomerular filtration rate. Isang grupo ng mga mananaliksik mula sa Department of Nutrition ng University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery ang nagmasid sa 800 matatanda sa loob ng 3 taon. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga matatanda na matagal nang kumakain ng mga pagkaing mataas sa taba ay may 8 beses na mas mabilis na pagbaba sa glomerular filtration rate kaysa sa mga kumakain ng light diet. Noong nakaraang taon, si Mang Ricardo, 74 taong gulang,
isang retiradong inhinyero mula sa Iloilo, isang intelektuwal, ay dinala ng kanyang anak. Sinabi ng kanyang anak, "Doktor, Bagani, kakaiba si tatay nitong mga nakaraang buwan. Sa loob ng 3 buwan, hindi siya kumakain ng malaking isda o karne. Bakit tumaas ang kanyang timbang ng ilang kilo? Bukod pa rito, lumalaki ang kanyang tiyan at madalas siyang umihi sa gabi." Tinanong ko si Mang Ricardo kung may pagbabago ba sa kanyang dieta. Blanko ang mukha ni Mang Ricardo at sinabing, "Walang espesyal. Ang anak ko lang ang bumili ng 5 kahon ng imported macadamia nuts noong nakaraang Pasko. Masarap kainin, mataba ngunit hindi nakakasakit sa ngipin. Kaya kumakain ako ng kaunti tuwing gabi habang nanonood ng balita." Gaano karami ang kaunti? Isang maliit na dakot lang. Mga 15 hanggang 20 piraso. Mga kaibigan, ang 15 hanggang 20 piraso bawat araw ay hindi mukhang marami, ngunit kailangan nating tingnan ang resulta. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, ang kanyang timbang ay tumaas mula 60 kilogram hanggang 68 kilogram at ang kanyang triglyceride, neutral fat, ay tumaas mula 620 hanggang 350. Ang pinakakatakot ay ang kanyang glomerular filtration rate ay bumaba mula 72 hanggang 58. Sinabi ko kay Mang Ricardo, "Mang Ricardo, nalilito ka. Ang maliit na dakot ng macadamia nuts na kinakain mo araw-araw, kahit mukhang kaunti, ay katumbas ng pag-inom ng kalahating tasa ng langis bawat araw para sa iyong atay at bato. Hindi na kayang tiisin ng iyong atay at ang iyong mga bato ay barado na ng mantika." Nagulat si Mang Ricardo. Akala ko hindi magkakamali ang mga mamahaling bagay. Hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng sakit. Pagkatapos nito, pinayuhan ko siyang ipamigay ang lahat ng kanyang macadamia nuts at ayusin ang kanyang dieta sa isang light diet. Pagkalipas ng 2 buwan, bumaba ang kanyang timbang ng 10 kilogram. Bumalik sa 10 ang triglyceride at ang pag-ihi sa gabi ay bumaba mula 4 na beses hanggang 2 beses. Kaya, tandaan ninyo, ang mani ay lason kasama ang asin na nakakasama sa atay at bato. Ang macadamia nuts ay puno ng langis na nagpapabara sa iyong mga daluyan ng dugo at bato. Hanggang ngayon, napag-usapan na natin ang 4 na uri na hindi dapat galawin: sunflower seeds, kalabasa seeds, mani, at macadamia nuts. Ang huling uri, ang problema nito ay hindi rin gaanong malala. Ito ay malambot at matamis. Ngunit maaari nitong itulak ang iyong blood sugar sa isang roller coaster ng kamatayan. Ano ba talaga ito? Ito ang huling pangalan sa aming blacklist. Napakahalaga ng pangalan na ito dahil ang sasabihin ko ay napakalaking panlilinlang. Hindi ito nagdudulot ng pagduduwal tulad ng mani na may amag, at hindi rin ito maalat tulad ng buto ng pakwan. Ito ay malambot at matamis kapag kinakain, napakasarap, at ang mga matatandang may mahinang ngipin ang pinakamahilig kumain nito. Ito ang kasoy, ang hugis kalahating buwan. Kailangan ninyong maging maingat sa bagay na ito. Sa kaalaman ng maraming matatanda, ito ay isang malusog na merienda. Mayroon pa ngang mga diabetic na nag-iisip, "Hindi ako kumakain ng candy. Kumakain ako ng kaunting mani. Sigurado akong ayos lang." Napakalaking pagkakamali. Sa mata ng TFM, maraming sakit ang nagmumula sa pagkain o mas tama, sa maling akala. Ang pinakamalaking problema sa kasoy ay nasa carbohydrates o kung tawagin natin, asukal. Kailangan mong malaman na ang 100 gramo ng kasoy ay naglalaman ng hanggang 30 gramo ng carbohydrates. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay doble sa almonds at triple sa walnuts. Akala mo kumakain ka ng mani, ngunit sa totoo lang, umiinom ka ng matamis na tubig. Ang dami ng carbohydrates na ito, kapag kinain, kahit hindi ka masyadong nakakaramdam ng tamis sa bibig, ay kaagad na magiging glucose sa katawan. Sa oras na ito, ang iyong blood sugar ay magiging tulad ng isang roller coaster na biglang tataas. Sa oras na ito, ang katawan ay magpapanik, makikita ang mataas na blood sugar at kaagad na maglalabas ng insulin
upang mapababa ang blood sugar. Ngunit, mga kaibigan, pagkatapos ng 60, sinabi ko na ang iyong katawan ay isang lumang makina. Ang iyong insulin ay hindi na isang general na may kumpletong kontrol tulad noong bata ka pa. Ito ngayon ay tulad ng isang kalawangin na susi na isinuksok sa isang sira na kandado at hindi umiikot. Sa Western medicine, ito ay tinatawag na insulin resistance. Ipinakita ng isang malakihang survey ng Department of Health na sa mga taong mahigit 60 taong gulang, humigit kumulang 40% ay nakakaranas na ng sitwasyong ito. Ano ito? Ito ang simula ng diabetes. Kung gaano kalaki ang pinsala sa bato ng mataas at mababang blood sugar, isipin mo ang mga daluyan ng dugo bilang mga tubo ng tubig sa iyong bahay. Kung minsan ay napakalakas ng presyon ng tubig at minsan naman ay wala, hindi ba't madaling pumutok ang mga tubo ng tubig? Ang iyong mga bato ay puno ng maliliit na microvessels na mas maliit pa kaysa sa isang hibla ng buhok. Paano nito matitiis ang pagpapahirap na ito? Bukod pa rito, ang pagbabagong ito ay mas direktang nakakapinsala sa utak. Ang utak ang pinakamahilig sa stable na enerhiya. Ano ang mangyayari kung nagbabago ang blood sugar? Mawawala ka sa focus, antok na antok, at hindi mo maidilat ang iyong mga mata. Ito ay tinatawag na post-meal drowsiness. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang tanda ng kakulangan ng oxygen sa utak at hindi stable na blood sugar. Ang Department of Neurology ng University of the Philippines College of Medicine ay nagsubaybay at natuklasan na ang mga matatanda na may malalaking pagbabago sa blood sugar ay may 60% na mas mataas na panganib ng pagbaba ng cognitive function kaysa sa mga taong may stable na blood sugar. Hayaan mong ikuwento ko sa inyo ang isang kaso. Noong nakaraang taglagas sa Quezon City, may isang Aling Elena, 600 taong gulang, isang retiradong guro ng elementarya. Dinala siya ng kanyang anak na babae sa akin at sinabing, "Dr. Bagani, kakaiba si Mama nitong huling 6 na buwan. Dati, magaling ang memorya niya sa pagtuturo, ngunit ngayon, nakakalimutan niya kaagad ang sinabi niya. Madalas niyang nakakalimutan na magbayad sa palengke pagkatapos bumili ng gulay. Bukod pa rito, pagkatapos kumain, inaantok siya at humihilik siya sa sofa." Tinanong ko si Aling Elena kung ano ang madalas niyang kainin. Seryosong sinabi ni Aling Elena, "Dr. Bagani, medyo mataas ang blood sugar ko at pinagbawalan ako ng doktor ng asukal kaya hindi ako kumakain ng matatamis. Kumakain lang ako ng kasoy, isang maliit na dakot bawat hapon. Narinig ko na maganda ang mani para sa blood sugar kaya kinakain ko ito na parang gamot. Nakikita ninyo na ba ang problema? Ito ay isang tipikal na kaso ng enthusiasm plus ignorance equals destruction." Agad kong sinukat ang kanyang blood sugar pagkatapos ng 2 oras at ang resulta ay 1180. Ang normal na tao ay dapat na mas mababa sa 780. Takot na takot si Aling Elena. Malinaw na hindi ako kumakain ng asukal. Sinabi ko, "Ang kasoy na kinakain mo ay asukal na nagkukunwari. Ang maliit na dakot na kinakain mo bawat hapon ay nakakaapekto sa iyong blood sugar na halos kapareho ng pagkain ng isang tasa ng kanin." Pinayuhan ko siyang itigil kaagad ang kasoy at palitan ng almonds, kumain lamang ng 10 almonds bawat araw at maglakad ng 15 minuto pagkatapos kumain. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya para sa follow-up at bumaba ang kanyang blood sugar sa 850. Sinabi niya sa akin, "Dr. Bagani, malinaw na mas gising ang aking isip, nawala na ang malabo na pakiramdam. Bumabalik na rin ang aking memorya." Nagtapos si Aling Elena sa pagsasabi, "Akala ko tama ang ginagawa ko, ngunit hindi ko inaasahan na ang pagpili ng mali ay magdudulot ng pinsala sa akin." Mga minamahal kong kaibigan, hanggang dito, nabunyag na natin ng husto ang 5 uri ng nakakapinsalang bunga. Ngayon, gagawa ako ng huling buod upang maiwasan ang mga bitag. Ang 5 uri na ito ay tulad ng 5 demonyo sa Feng Shui na kukuha ng iyong kalusugan. Ang sunflower seeds ay puno ng oxalic acid
na nagdudulot ng bato. Ang kalabasa seeds ay may mataas na potassium at phosphorus na nagdudulot ng arrhythmia at brittle bones. Ang mani ay naglalaman ng aflatoxin at asin na nakakasama sa atay at bato. Ang macadamia nuts ay puno ng langis na nagpapabara sa mga daluyan ng dugo at bato. Ang kasoy ay puno ng carbohydrates na nagiging sanhi ng pagiging tulad ng mantika ang dugo. Ang bawat uri ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang mapinsala ang iyong mga bato. Kaya, may magtatanong, Dr. Renato Bagani, hindi mo pinapayagan na kainin ito, hindi mo rin pinapayagan na kainin iyon. Ibig sabihin ba, ang matandang katawan na ito ay tubig lang ang iinumin? Siyempre hindi. Ako ay isang TFM doctor, at ang TFM ay nagbibigay diin sa yin at yang balanse. Kung mayroong lason na nakakapinsala sa tao, siguradong naghanda na ang inang kalikasan ng antidote upang iligtas ang tao. Susunod, ang 4 na uri ng mani na ito ay hindi lamang hindi nakakapinsala sa bato, kundi sa kabaligtaran ay mga bunga ng Diyos sa aming pananaw ng TFM. Maaari nilang palakasin ang kidney yang, linisin ang mga daluyan ng dugo, at kahit na makatulong sa iyong matulog ng mahimbing. At ang pinakamahalaga, hindi mahal ang presyo at mabibili sa tradisyonal na palengke. Ano ba talaga ang mga ito? Paano kumain para maging epektibo? Naaalala pa ba ng lahat ang mga nakaraang nakalalasong bunga? Ngayon, ibalik ang puso sa dibdib. Napakabait ng inang kalikasan. Kapag gumawa siya ng lason, siguradong naghanda siya ng antidote sa tabi. Maraming kaibigan ang nagtanong sa akin, Dr. Bagani, kaya ano ba talaga ang makakain ko? Ang bibig ko ay hindi makatiis ng pagkabagot. Huwag kang magmadali. Susunod, ang 4 na uri ng mani na ito ay ang life-saving meal na ibinigay ng Diyos sa ating mga matatanda. Ang mga ito ay hindi lamang ligtas, kundi mayroon ding mahiwagang epekto sa pagpapagaling sa ating katawan na kulang sa yang energy at matanda na pagkatapos ng 60. Kung pagkatapos ng 60 ay isang uri lamang ng mani ang mapipili, hindi ako mag-aatubili na piliin ito. Ang Brazil nut. Bakit? Dahil ito ay isang super anti-rust agent para sa katawan. Ang Brazil nuts ay naglalaman ng isang bihirang trace element na tinatawag na selenium. Ang isang maliit na Brazil nut ay naglalaman ng 70 hanggang 90 micrograms ng selenium. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagkain ng isang Brazil nut ay sapat na para sa pangangailangan ng iyong katawan sa buong araw. O kahit 100%, ano ang epekto nito? Isipin mo ang iyong katawan bilang isang lumang kotse na ginamit sa loob ng 60 taon, na hinampas ng hangin at ulan sa loob ng maraming taon. Ano ang pinakakatakot? Ang kalawang. Kapag ang mga selula ay kinalawang, ito ay pagtanda at ito ay cancer. Ang selenium ay ang pinakamataas na kalidad ng anti-rust paint na tinatawag ng medisina na antioxidants. Ang iyong mga bato at utak, ang dalawang organ na ito ay ang pinaka-sensitive at pinakamadaling kalawangin. Ang selenium, ang kanilang proteksiyon na layer. Ang Nutritionist Dietitians Association of the Philippines ay minsang nagsagawa ng survey at natuklasan na 35% ng mga taong mahigit 60 taong gulang ay kulang sa selenium. Ano ang mangyayari kung kulang sa selenium? Bumababa ang immunity, madaling mapagod, mahina ang memorya, at tumataas pa ang panganib ng cardiovascular disease. Noong Enero ng taong ito, sa Rizal, mayroon ding Aling Fe na lumapit sa akin, isang retiradong guro na 18 taong gulang. Sinabi ng kanyang anak na babae, Dr. Bagani, nitong huling 6 na buwan, laging sumasakit ang ulo ni mama, nahihilo, at walang lakas na gumawa ng anuman. Ang resulta ng pagsusuri ng selenium sa dugo ay 0.58 lamang at ang normal na antas ay dapat na higit sa 0.70. Ito ay isang tipikal na kaso ng isang sasakyan na kinalawang. Hindi ako nagbigay ng gamot, pinayuhan ko lang siyang kumain ng isang Brazil nut kalahating oras pagkatapos kumain ng almusal tuwing umaga. Hindi siya dapat kumain ng higit sa isang Brazil nut.
Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya para sa follow-up at sinabi sa akin, Dr. Bagani, talagang kahanga-hanga. Nitong mga nakaraang linggo, mas gising ang aking isip at mas malakas ako sa pagtatrabaho. Tumaas ang kanyang selenium sa dugo sa 0.82, nagtanong si Aling Fe. Ang isang maliit na Brazil nut ba ay talagang may ganito kalaking epekto? Sinabi ko sa kanya. Minsan, ang kulang sa katawan ay hindi malaking isda o karne, kundi isang napakaliit na mahalagang trace element. Tama. Ito ay a small amount can do a lot. Ngunit tandaan, isang Brazil nut lang ang dapat kainin bawat araw. Ang sobrang supplementation ay maaari ding maging lason. Bumili ng unsalted at unflavored na uri at itago ito sa refrigerator. Susunod, ang pangalawang uri ay pamilyar sa lahat. Mukhang-mukha ito sa utak ng tao, ang walnut. Sabi ng TFM, kung ano ang hitsura, iyon ang pinapalakas. At ang pahayag na ito ay hindi mali para sa walnut. Napakahiwaga talaga ng kalikasan. Ang pagkain na mukhang utak ay talagang makakaprotekta sa utak. Sa walnut oil, omega-3 fatty acids, lalo na ang alpha-linolenic acid. Ano ang epekto nito? Isipin mo na ang labas ng bawat selula ng iyong utak ay nababalutan ng isang layer, tulad ng plaster sa labas ng dingding. Ang pangunahing sangkap ng layer na ito ay taba. Noong bata ka pa, malambot at nababanat ang balat na ito at mabilis na naipapasa ang mga signal. Ngunit sa pagtanda, ang dingding ay tumatanda at nagiging matigas. Ang pagkain ng walnuts ay parang pagpipintura ng dingding na ito ng isang mataas na kalidad na proteksyon na pintura na ginagawang malambot at nababanat muli. Hindi ito ang sinasabi ko lamang. Ang University of the Philippines College of Medicine ay nagsubaybay sa 20 matatanda sa loob ng 20 taon at ang mga resulta ay nagpakita na ang mga taong kumakain ng walnuts ng higit sa 5 beses bawat linggo ay may 20% na mas mababang panganib ng cardiovascular disease at bukod pa rito, mas malinaw ang kanilang isip at hindi madaling malito. Para sa mga bato, ang walnuts ay maaari ding bawasan ang pamamaga at protektahan ang iyong glomeruli mula sa oxidative damage. Ang Institute of Kidney Diseases ng Philippine Heart Center ay nagsagawa rin ng mga eksperimento. Ang mga matatanda na kumakain ng walnuts araw-araw ay may mas mababang antas ng proteinuria kaysa sa mga hindi kumakain. May isang pasyente na si Mang Juan, 71 taong gulang, isang retiradong elektrisyan. Nagreklamo ang kanyang anak, Dr. Bagani. Malilimutin si tatay nitong mga nakaraang araw. Nakakalimutan niyang patayin ang kalan pagkatapos magpakulo ng tubig. Napakapanganib. Pinayuhan ko siyang kumain ng humigit kumulang 3 hanggang 6 na halves ng walnuts tuwing 10 a.m. Pagkalipas ng 3 buwan, tuwang-tuwang nag-ulat ang kanyang anak, Dr. Bagani. Mas magaling na si tatay ngayon. Kapansin-pansin ang paggaling ng kanyang memorya at stable din ang kanyang blood pressure. Paano kumain? Kumain ng hilaw sa humigit kumulang 10 a.m. at inumin ito kasama ng isang tasa ng yogurt o soy milk. Ang pangatlong uri, kung ang iyong blood sugar ay laging mataas at mababa, ito ang iyong tagapagligtas, almonds. Katatapos ko lang pagalitan ng kasoy, ngayon kailangan kong purihin ang almonds. Ang almonds ay mayaman sa fiber. Ang 100 gramo ng almonds ay naglalaman ng 12 gramo ng fiber, 3 beses sa kasoy. Ano ang epekto ng fiber? Maaari nitong pabagalin ang bilis ng pagtunaw ng pagkain. Tulad ng pagmamaneho, mas gusto mo bang apakan ang gas ng buo o dahan-dahan? Tiyak na mas matipid sa gas at mas ligtas ang dahan-dahang pagbilis, tama ba? Ang almonds ang tumutulong sa iyo na apakan ang preno. Minsan nang nag-aral ang Philippine Diabetes Association at natuklasan na ang mga taong kumakain ng almonds bilang merienda ay may 30% na mas mababang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain kaysa sa mga hindi kumakain. Bukod pa rito, ang nilalaman ng potassium sa almonds ay nasa katamtamang antas at hindi magpapataas ng pasanin
sa mga bato tulad ng kalabasa seeds. Sa Pampanga, mayroon ding Mang Bert, 73 taong gulang, isang retiradong accountant. Ang kanyang HbA1c ay laging nasa humigit kumulang 720 at gusto na ng mga doktor na bigyan siya ng gamot. Ngunit gusto niyang subukan muna ang supplements. Pinayuhan ko siyang kumain ng 10 hanggang 15 almonds tuwing 3 p.m. at inumin ito kasama ng green tea. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang HbA1c sa 650 at stable din ang kanyang blood sugar pagkatapos kumain. Masayang sinabi ni Mang Bert, Doktor, Bagani, ngayon, ang 10 hanggang 15 almonds tuwing 3 p.m. ay naging aking munting doktor at hindi ko ito palalampasin kahit anong mangyari. Paano kumain? Sa humigit kumulang 3 p.m., 10 hanggang 15 almonds. Pumili ng hilaw na almonds, huwag bumili ng salted o coated sugar. Ang huling uri, kung gising ka palagi sa gabi at hindi ka makatulog ng mahimbing, huwag kang magmadali sa pag-inom ng sleeping pills. Subukan ito, pistachios,